i-discuss ko lang paano ginawa ko dun sa kung paano kami nauwi kahit putol yung drive belt. So basic lang, no, naisip ko, kumare, huwag gumaandar yung makina, no? So kung huwag gumaandar yung makina, pero paano tayo usad? So ginagawa ko, manual ko, tapos ihataw ko first gear hanggang second gear sagad, no? Hataw talaga. Kaya sasagarin ko tong second gear. Pag sumagad na yan at piling ko nakabuelo na ako, saka ko ilalagay sa neutral, sabay patay ng makina. Pag patay ng makina, syempre hindi na nag-create ng init yung engine. Parang na-air cool pa siya kasi nakabuelo yung ano. Nakabuelo yung kotse mo kasi nasa 100 kilometers per hour ka na, nasa hinayaan mo lang naka-neutral ka, tapos patay yung makina, no? Siyempre, dalhin mo sa safe side, no? Hayaan mo lang siya mag-roll hanggang, siyempre, pabagal ka na pabagal nun. Pag tingin mo sobrang bagal ka na ulit, start mo ulit, tapos binit ka na naman ulit, floor mo ulit, di ba? Pag feeling mo nakabuelo ka na naman, patayin mo na naman yung makina, di ba? So nagawa namin yun, hiling. So ang iniiwasan mo lang doon yung ano, yung traffic, kasi traffic ang kalaban mo kung hindi gumagana yung water pump mo, no? At kailangan mo naman ng buwelo para sandali lang yung andar ng makina mo, pero gumagawa ka ng distance na kino-cover mo. At the same time, napapakool niya yung engine mo dahil sa nakakasalubong na hangin, no? So far, naging successful yun. Papunta pa kami Makati nun. So papunta kaming Makati, nandun kami nasiraan sa toll gate banda. So nagawa namin pumunta doon sa may pakaliwa, sa may papuntang MOA. Tapos nagawa pa namin yung mag-U-turn para bumalik ng Cavite nang hindi kami nag-overheat, no? Ang goal ko initially is makabalik lang dito. Doon lang hanggang tumigil lang kami sa area na kung saan hindi ako itotowing ng coastal road management, no? So ito lang ang goal ko, yung pagbaba nito, kasi dito sa ako kayata nila yung mag-towing, no? So makababa lang kami doon sa old gas station diyan sa right. Igilid ko lang yan dyan, wala na magtotowing sa akin. Tapos babalikan ko dapat. Pero ginawa namin, since nakita ko na hindi traffic, tapos may continuous flow naman, tapos yung temperature ng engine is so far good pa rin, diba? So pinilit ko pa rin siya. So eto, hindi katulad nito, diba, nung nagkaroon tayo hindi tayo ubra nito. wala kami encounter na ganito, no? Na-encounter lang namin tong ganitong may mga stop talaga doon na banda sa pagkalagpas ng Talaba. Na tamang-tama naman na nakita ko 2 bars na lang mag-i-H na, no? Nasa H mark na siya, 2 linya na lang. So tinitingnan kong critical point, very critical point is yung H mark pag tinamaan ko na talaga yun sa gauge, no? So far may nakita kami gas station, ginilid namin doon sa gas station, 2 lines na lang before mag-gauge. Pagkagilid namin, nanghingi kami tubig, tapos ginawa ko, binuhusan na lang namin yung cylinder head, no? So hindi namin binuhusan yung radiator, no? Kasi gumagana naman yung fan mo kasi yung electrical mo, since yung fan naman natang Mazda 3 is hindi naman to belt driven, no? Ano siya, battery, electric driven siya, no? So battery ang nag-ooperate to sa radiator fan. So may flowing air naman at meron namang water. Ayaw lang bumomba ng water pump. So hindi mo para buhusan yung radiator sa totoo lang. Ang kailangan ma-cool down mo is yung nag-accumulate na heat doon sa engine. So sabi nga nila, di ba, pag tuhat, hindi pwedeng bigla mo palamigin. Pero talagang hinayaan ko lang, binuhusan namin sa may cylinder head, sa gilid dito sa may injector side, para matulungan yung block, para mag-cool down yung engine. So mga halos naka-boost kami ng mga halos isang timba. Pag boost namin, nakita ko normal temp ulit, usad na naman kami niling, di ba? Usad na naman kami. So isang maganda dito, hindi mo makagawa yung nagawa namin na makauwi kahit putol yung belt drive, na kahit putol yung drive belt, is pag yung battery mo hindi na ganun kalakas talaga. Kasi syempre mangyayari, ilang beses ka magpapatay ng makina at ilang beses ka rin magsa-start ng makina, no?
Tsaka pag ganito, siguro yung time na yon talagang ano dinigad na makauwi kami kasi 3 PM pa lang yun, wala pa masyadong sasakyan. Hindi katulad nito, 5 PM na kasi to eh. O pag mga ganito wala, talo ka. Mm. Basta tandaan mo, pag wala kang drive belt, wala. Talo ka pag ganitong may traffic. No choice ka na talaga nito, hindi ka makakausad. Kasi talagang aabutin ka ng overheat nito dahil hindi nga gumagana yung water pump. Wala nagpapaikot ng water pump mo. No? Again, yung system kasi nito, no, yung nangyari sa amin nung naputulan kami ng drive belt. Naputulan kami ng drive belt dahil merong yung tensioner bearing bumigay. Nag-stuck yung tensioner bearing, siyempre nag-friction yung drive belt hanggang nag-hit at naputol, nauwi sa putol, no? So, ayun. Kaya ito kasi Mazda 3 namin, nabili ko lang 30,000 to, hindi naman to isa sa mga favorite project ko. Meron pa kaming dalawang Mazda 3 pero isa kasi sa anak ko eh, yun yung talagang sinisigurado kong well maintained. Ito kasi mura lang bili ko kaya kung 30,000 lang bili ko dito, though gumastos naman ako sa repaint. At yung actually nito is konting kami, pero yung mga tinuruan ko dahil may nag-OJT sa shop ko. Though may allowance naman ako doon sa nag-OJT. Pero hindi ko na kinount yung ginastos ko. Basta initially 30 lang yung bili ko dito. So, ayun. Hindi siya masyado priority. So, kaya yun. Kaya ako dinidiscuss yun. Iba pa rin yung minimaintain mo maigi yung kotse mo. Yung ganyan pag may ingay yung bearing. May reason kasi kung bakit nag-ingay yung bearing eh. Kung may ingay yan, hindi na ganun kapino yung tunog at may noise talaga yung bearing, talagang kailangan gawa mo na ng paraan yun. Papalitan mo na kagad yung bearing para hindi mauwi dun sa nag-stack up kagaya sa amin. Nag-stack up yung bearing. Tapos putol drive belt. Pero at least ito dito, tinuturo ko lang sa inyo kung kakayanin nyo ba na mailalayo nyo, maalala na kayo yung risk. Itingnan mo yung mga factors eh. Basta number 1 rule, hindi ka pwedeng matraffic pag putol ang drive belt mo. Talagang minuto lang yan, mag-overheat ka talaga. Hindi kasi nag-circulate yung water mo kung walang nagpapaikot sa water pump. So yung coolant dun sa engine mo tsaka sa radiator, naka-steady lang, hindi siya nag-circulate from engine to radiator, sa radiator to engine. So hindi siya nagsa-cycle para i-lower down niya yung temperature, yung temperature ng engine mo. So yan, kaya ako di-discuss din to, galing din kami Makati ulit. So parang ito kasi yung kinahak namin ruta ng pabalik. Ito, nandito na kami Talaba. Nalagpasan pa namin tong Talaba na to. So hindi pa siya ganyan ka-traffic. Pag ganito, sobrang hirap na. Baka pag namatayan, no choice ako, itutulak ko talaga yung Mazda 3. Makita natin kung saan tayo na dito na. Pero nakakatuwa din kasi nakagawa kami ng paraan nilang na makauwi kami kahit putol yung drive belt nang hindi nasira yung engine kagaya nito. Gamit namin ulit. Nagpalit lang ako ng bearing sa tensioner. Tapos pinalitan namin ng drive belt, okay na ulit. Ayun, nagagamit na naman. Kasi isa to sa everyday car namin, pangarabas. Ayan, mas nire-ready namin kahit paano yung paggamit nito. So, ayan, kung may experience nyo rin maputulan kayo ng drive belt, eh, at least alam nyo gagawin nyo. Diba? Again, dapat walang traffic. Bumuelo ka. Primera, segunda, as much as possible. Sabay patay makina. Punta ka sa safe side ng kalye. Kaya siyempre kailangan naka-neutral pag pinatay mo yung makina para rolling ka lang. Rolling. Pero kasing inaantay natin, di ba? Pag ganyang alam namin mag-stop, binabagalan namin, tapos para mag-stop pag meron sa harapan natin? oo, Hindi, yun. Pagka talagang stop, pinapatay natin yung makina dito nun eh. oo. Hindi, kasi para mag-open siya, makadaan tayo ng, kailangan mo kasi siyang ano eh. Kailangan na buwelo. Oo. Again, yung pagkataw mo ng, kailangan isipin mo, kasi minsan isipin mo, hahataw ka first gear, second gear. Hahataw ka, sinahataw ang taas ng RPM mo, pero alam mo yun, nag-create ka ng more heat dahil lumahataw ka, pero segundo lang naman ang pinag-uusapan, di ba? Kesa naman yung hindi ka nga umahataw, pero kino-cover mo yung distance na kailangan mong tahakin,
mababa ang RPM mo pero mas kino-cover mo yung distance na yun. So mag-overheat ka kahit hindi ka umahataw. Diba? Compare dun sa umataw ka nga, segundo lang naman ang pinag-usapan dahil first gear, second gear lang ihataw mo. Tapos sabay mag-neutral ka. Tapos sabay patay makina. Neutral para mag-run lang, tapos sabay patay makina para hindi tumigil na yung pag-generate ng heat ng engine. So ito na yung gasolinahan na kung saan kami tumigil. Ito kami tumigil sa flying. Yan. Yan, diyan kami tumigil rin. Para buhusan ko yung engine. Yan. Na yun, ang tubig. Tapos yan, natak namin. Ganun ulit, balik ulit sa... Pero yung huling-huli, na-stop ko siya dahil nga medyo nagtigil-tigil doon, may traffic. Yung huling-huling tigil ko, pagpatay ko ng makina, ayaw na mag-start. Yun na yung huling-huling bigay ng battery. No? So, again, yung diskarte na naputulong ka ng drive belt pero makauwi ka pa rin is nakadepend sa lakas ng battery mo kasi ilang beses ka magpapatay ng makina at ilang beses ka mag-start ng makina na hindi nagge-generate ng kuryente yung alternator mo dahil putol na yung drive belt eh. Again, one belt drive system yung mga modelong mga kotse, isang belt lang para sa alternator tsaka water pump, parehas vital ang alternator tsaka water pump. Yung power steering pump kasama din tsaka compressor pero hindi sila vital. Diba? Pero yung para makauwi ka, kailangan mo ng water pump, papaikot ng water pump tsaka alternator. Actually, mas importante pa si water pump nga eh. Si alternator, huwag ka lang gumamit ng mga electricals, huwag ka mag-radio, huwag ka mag-aircon, no? Para ang mangyayari, kung EFI kagaya nito, computer box lang, ignition coil, at fuel pump ang gumagana. Yun lang ang tinatrabaho ni battery mo. Tapos makakauwi ka, mas makaka-make distance ka kaysa sa hindi umiikot na water pump. No? So pag hindi mo napapaikot na water pump mo dahil naputol ng drive belt, kailangan talaga gawin mo yung diskarte na ginawa ko kung gusto mong mag-cover ng distance. Kasi magkano din yun pag natowing ka. Ayaw kami payagan, di ba, naiwan mo na yung kotse doon. Oo. Magkano din yun? 5,000 din yata yun. So at least nakaisip kami na parang kagaya ng naisip nila yung magpa-load na kami, magpalagay na kami ng RFID daw para hindi kami matraffic dun sa may toll gate. Which is yun nakatulong yung naisip niya na magpa-RFID na kami para hindi na pumila dun sa may cash. Kaya naiwasan namin yung traffic at nakauwi kami dito sa Cavite. No? So ang pinakagastos ko lang is magpalit ng bearing. Yung belt ka, may nakatambak sa shop natin eh. Gamit na. Yun na yung ginamit namin ulit. Again, kasi tinitipid namin itong Mazda 3 na to. Yun, sana nakuha nyo yung idea kung sakaling na-encounter nyo yung na-encounter namin. So hindi naman kasi lahat ng sitwasyon mabubutol ang drive belt dahil may nasirang idler bearing o tensioner bearing. Pwedeng basta maputol na lang siya, di ba? Kahit okay naman yung idler bearing mo tsaka tensioner bearing mo, pwedeng, alam mo yun, mahina na yung belt or naniniwala ako na-expire yung mga ganyan drive belt eh. So yung lalo na yung expiration, any rubber is nagde-deteriorate through time kahit hindi nagagamit. May na-encounter kasi akong ganyan sa customer, nagpapalit ng timing belt. So nagtaka kami bakit sa estimation namin isang bilis na putol ng timing belt niya. So inisip ko baka old stock yung timing belt, no? Alam mo yun, pwedeng maputol siya na earlier than expected natin na duration ng tatagal niya. Kasi made of rubber siya, any rubber na part will deteriorate. Sapatos nga nagde-deteriorate. Naalala ko yung binigay sa akin na sapatos ng kapatid ko. Nagkadurog-durog nung nagano kami, bumibig kami. Bira niya daw gamitin. Hindi naman bumibili ng mura yung kapatid ko na yun. Ano mo yun, kahit mamahalin, magde-deteriorate basta rubber na expired. So alam mo yun, kahit okay idler mo tsaka tensioner bearing mo, pero pwede mangyari na basta maputol yung drive belt mo. Basta laging watch out sa temperature. Yun, dito ko na natin eh. Dito kami yung huling... Bago magtatal. Dito sa dito kayo mag-start, gilid ko dyan. Yan dyan. Dito. Tapos
Binalikan ko siya kasi kumuha ko ng battery. Pagbalik ko, wala na siya. Wala na kasi Napaanda, battery. Usually pag ayaw na, pero pahingahin mo ng konti, magbibigay pa siya ng one last na makapag-start siya ulit, no? So mga after 10 to 20 minutes, natagalan ako kay Ling, no? Ang dami niya kasi ginawa doon, mga nagtanggal ng battery, discharge pala yung pang jump start kasi, so nagbaklas pa siya ng battery sa isang kotse ko. Eh, nung tinry ko, sabi ko baka mag-start na to. Pag start ko, nag-start naman, so musad na ako. At yung time na nagpahinga yung kotse na nakatigil lang, nasa normal temp na naman yung yung engine, no? So since konti na lang to, ayun, nakauwi ako. Pagdating ko doon, nakabukas na yung gate. Syempre expected ni Ling para dire-diretso. Nagkasalisi kami, nakasakay na pala siya sa tricycle. Eh, nagre-rev na ako pag may nadadaanan akong jeep, may nasasalubong akong jeep o kaya tricycle. Baka sakaling makilala nila at malaman niya na pabalik na ako para bumalik agad siya. Pero wala, hindi niya napansin. Pag uwi ko, ayun, nakabukas gate, dire-diretso, patay makina. So hindi namin nabigyan ng age. Considering na aluminum block to, ang Mazda 3 na BK, papa 1.6 or 2.0 is aluminum block. So mas maselan siya compared sa earlier Mazda engines na aluminum head pero cast iron ang block. Ito, aluminum head pati ang block aluminum din, no? So parang ala Honda rin to na aluminum head, aluminum block na maselan sa overheat. So far napaka-perfect. Walang kahit anong negative na nangyari dun sa Mazda 3 namin, no? Nakauwi na kami. Haba nung dito na kami sa shop. So, ayan. Share lang para dagdag kaalaman nyo kung anong pwedeng gawin. Sige.